basura ni... Kilala ba ninyo si Trillanes? Walang, yung before the election, yung ABS pati yung Inquirer, nabasa naman nyo, may 200 million daw ako. Yung last minute na buhos nila. Wala na akong magawa eh. Sabi ko sa mga tao, kung maniwala kayo, kayo ang bahala. But kung mayroon akong 211 million sa bangko, putang ina, mag-withdraw ako bukas. At nung na-mayor na ako, sinabi ko sa Inquirer, pati ABS, nandyan yung mga buang siguro dyan, sabi ko, you find panahon ninyo at panahon ko na. Sabi ko sa Central Bank, buksan ninyo lahat. Pag may kalahati lang ako niyan, I will step down as president. Yan ang comment. Maski kalahati lang, yung putang inang 211, wala akong ganun na pera. Nakahawak ako nung eleksyon sa contribution. Humabol pa ako na, wala man akong pera mag nang sa television advertisement. Hinabol ko nung yung malapit na yung eleksyon, ang rating ko na tumaas. Marami na nagbigay. Pumunta ako sa ABS-CBN, nagmakaawa ako na pwede ba akong paano lang. Tinanggap ang pera ko, sabi ko ito yung propaganda ko, maiksi lang. Putang inang ABS na yan. Hindi nilabas. Kaya yung ABS, pag sa mga news, huwag kayong maniwala dyan. Maraming TV. May TV5, aywan ko, GMA7, meron. Doon na lang kayo makinig. Ako, biktima kasi ako. Nagbayad ako por nada. Alam mo ang nilabas nila? Nilabas nila yung may TRO, sabi ng korte, huwag ninyong ilabas yan. Kasi ginamit ni Trillanes, isa pa rin yung gago. Hindi naman palaban. Yun yung gagong nagwarawara dyan sa Makati. Kasi mag-revolt daw sila. Tapos sinira yung peninsula. Ninakaw lahat ng tinidor, baso, lahat ng inumin. Bago nag-surrender sa pulis, ang pagkagago po tayo. Kaya tinanong ko yung, bakit ganun ito si Trillanes? Sabi nung isang Navy, sir, ang sikreto niyan, may alam ang doktor namin. Tinawag ko yung doktor, ano bang problema nandito? Minsan hindi dito, Mayor, sa baba. Anong problema niya dyan sa baba? Dihira, it's a very rare. It occurs about every 200,000. Isa lang ang bayag. Kung totoo ka, it's an abnormality. It occurs in every male population. 200,000, may isa dyan. Ang problema, natanggap pa sa Navy, hindi hinipo yung... At kung panahon na Presidente si Duterte, nag-increase sila ng pondo sa Davao City. Huwag kayong magkumpiyansa ha. Kay itong akin, 3 ito. Totoo. Takang niya ako. Kaya ako naniwala ako sa doktor. Sinabi, it occurs in every. It could either be more than 2. Kaya, hindi na ako nagsabi sa kanya na, doktor, kasali ako doon sa 200. Pero, abnormality. Pero at least ang akin may extra pa.
Ginamit mo yung authority, position, at influence mo. Sige lang kayo dyan tawa na. Huwag seryoso. Pag-uusapan natin ito kasi. Decided to file just now. Dahil nung panahon ni Duterte, kontrolado nila ang hudi. Tawa ng putang ina niya. Di ba nagrebelde? Diyan sa Makati, nagwarawara ng mga baril. Nagmarcha doon, inagaw yung Peninsula na hotel. Nagbarake doon. Pagdating ng pulis, ang mga duwag ng ulol, nagsurrender ka agad. Tapos naging senador, akala mo nagmamakalinis ang gago. Itong Nagkokolekta yan sa mga malalaking negosyante. May writ, parang yan lang ang abogado na hindi abogado. Abogado, may retainer yan. Totoo yan. Ang mga malalaking negosyo. Natatakot sa kanya. Pagkaduwag niyang putang ina, matakot kayo. Pagdating ng pulis, surrender ka agad. Akala ko ba makipagpatayan ka? Yan ang una. Sino ang sunod? Dilima. Gusto ako ipatanggal. Anong ginawa? Yan ang tragedy, sabi nga nila. The tragedy is, siya yung Secretary of Justice. Hawak niya yung prisuhan. Siya mismo went into trafficking. No bail yan. Kaya sige sulat, sige mura sa akin. Ayaw pang admitahin ng free advertisement ng Asya sa sarili niya. Sabi niya, hindi yan ako. Pero yung aso na palakad-lakad doon sa tabi ng kama, yung aso niya, yung dala-dala niya kung magpunta siya sa labas. Pagka na lang. Alam mo, hinahanap ko talaga. Wala akong nakita sa Pilipinas. Hinahanap ko yung babae na napakakapal ang muka. Siya lang. Alam mo, lapitan mo yan, laslasan mo ng blade, hindi tatalab. Alam mo? Buhusan mo, asido yung muka, gano'n lang yan. Baliwala eh. Sigurado man, siyempre sa edad, medyo mauna ako. Sigurado, ako wala naman akong ambisyon. Impyerno talaga ako. Ayan ito. Pero maghintay ako sa kanya pagdating niya. Bingin ko talaga, Senyor Satanas! Dumating na ang rainang hinihintay mo. Totoo man. Yan. Kami pang kasalanan, si Bit Aguirre para na classmate ko yan. Cum laude yan sa law school. Kami ba naman mag-imbento ng basket as man totoo. I will never, yung ganon lalo na babae mag-imbento ako ng story. Hindi talaga ako papayag sa kanila baski sino dito sa kabinet. No, do not do it. Huwag yan. Mag-imbento ka ng kaso, gano'n. Tapos no bail, pakulong mo. Ngayon, mag-isa siya. Kaya sabi ko, yung mga gwardya na polis, psst, huwag kayong lumapit dyan, ha? Huwag kayong magpakita dyan sa silda palakala. Palayo kayo. Doon kayo sa ibang priso. Ma-issue pa tayo niyan.
Yung gwardiya pati yung driver, lahat na ratsada. Mabutit na lang, hindi siya nagpasyal-pasyal ng Davao. Kasi kung gabi na't wala na akong mahanap na iba, na. Sorry na lang. Nandito po yung sabi ko sa SMSA. So, maybe mag-query kayo. If it's high time to you to go home, tapos may konting pera ka, idudubli namin yan. And, pero na nyo yan, pera namin. Tapos, kasama ko po yung legal presidential advisor si Panelo. Sal, tumindig ka naman. Para makita na. Naka-scarf pa. Hindi, ito wala yan, lalaki yan. Fashion, lang talaga. Fashion conscious lang niya. Mayaman to, mahusay na abogado to. Sa practice lang niya, mayaman. Tingnan mo yung sapatos niya. Tingnan mo. Kilala niyo? May kabayo ba dyan ang Navy? Biro lang yan. Alam niya yung biro lang. Pero talagang, sa lahat ng fashion niya. Kagabi ba naman doon sa reception? Dito. Atin natin. Style talaga yan. Sa Laos, ginawa yan. Nagbarong ba naman walang undershirt? Ito, wala itong sa loob. Ito. Tingnan ko, malaki pa naman yung niya sa tuto. Medyo may kalakihan. At nandito po ang ating National Security Advisor, yung tiga sa akin. Araw-araw yan. Ito, ganito nangyari. Galing Pangasinan to, si Secretary Hermogenes Esperon. Panahon ni Arroyo, he was the presidential, tawag nila yung battalion group nila. Tapos nag-isang chief of staff siya. Nandito rin si Ambassador Aragon, kilala mo ninyo yan? Hindi nyo kilala, hindi na kayo makauwi. Secretary Aragon, tapos isa for the longest time sa TV. For 40 years, 30 years na, Itbulaga. Senator Soto. Isip ko na lang kung maraming magaganda palagi yung mga nila sa Itbulaga. Sa awa ng Diyos, yung iba, walang awa ang Diyos dyan, guys. Diyan, Playboy. Lahat naman kami. Lahat naman.
Ako sa totoo lang, dalawa ang asawa ko. Nung pag-oath ko, walang ano ha. Siyempre dalawang asawa. Nanay ni Inday, bugbugin ka pa noon. So, yung nanay ni Inday, pati yung nanay ni Veronica nandyan. Sabi ng, dalawa. Ayaw mo pa yan? Kung ang jeep, may reserva jeep lang yan. Lalo na tao. Hindi, baka wagalit yung si Inday. Dahil biro lang ang nanay niya. Yun ang mayor ngayon ng Davao eh. Nakita ba niyo si Inday nung binugbog yung sirip? Ganon yan, baski kanino, baski ako, tahimik ako dyan. Totoo. Pag yan ang nagsigaw-sigaw sa keep quiet kami lahat. Ako ayaw ko kasi anak mo eh. Talikod na lang ako. Tapos may isang bisita tayo dito. Mag-asawa sila. Mabait. Itong dalawa. Talagang parang ideal husband and wife. Matrabaho, lahat na. Matyaga. Si Senator Alan Peter Cayetano. At ang asawa niya, si Mayor Lani ng Taguig. Nandito, Lani. Ayun ko, nandito si Congressman Velasco. Ito. Nandito si Marinduque ito. Ang kanyang misis. Andyan, nakaupo. Tumindig ka nga. Yan, tumaharap ka sa kanila. Nandito si Presidential Advisor sa negosyo. Nung mabuting gawin dito sa makapagpirahan ng Pilipinas. Mahilig to sa noon, kilala niyo to, si RJ Jacinto, yung singer, rock star. Nandito rin, Ilocano to. He was for the longest time, kinuha ko sa Chief of Police, tapos naging Regional Commander, tapos sa panahon ni Gloria, naging siyang Directorate. Mataas ang minabot ni Director sa PDEA to. Ito yung sa droga. Ayan, Philippine Drug Enforcement Agency. Dadala ko siya para pag-aralan talaga niya ang sitwasyon natin pati ang mundo. Si Police General ito, Isidro La Peña. Pag Pangasinan to, si Sid. Ngayon, nandito si Arnel del Barrio. Wala dito. Ito yung natin, kasi yung Pilipino. Bigyan mo karabaw, gagamitin. Pagkapista, puta na pista. Tama noon si Mang Lapos, Senator Mang Lapos, many years ago, almost more than 60 years, 70 years, came up with the law na bawal na yung pista-pista. Kaya ang tao kasi magpataba ng baboy para lang dyan sa pista. Titipid na nga para na makabili ng feeds ng baboy, tapos kainin lang sa isang araw. Kung wala ng iba, yung binigyan mo ng, sige, bigyan ko kayo ng karabaw, lupa mo, ganon. Pagbalik mo, saan ang karabaw? Sir, kinatay namin kasi wala kami pampista eh.
itong Pilipino, wag din niyo akong masamain, ha? I'm just talking to you as a Filipino, not as a president, no nothing. Itong reliyon natin, dapat itong simbahang Katoliko, matuto na sila. Pinaglalaban kasi nila yung magsabi na magturo ang gobyerno, oh may kondon kung gusto mo, sabagay walang sarap yan. Parang kindiya na binalot mo, hindi mo tinanggal yung balot, yung plastic lang kalaban mo. Totoo yan, huwag na tayo magbulahan. Itong simbahan, they are resisting yung family planning. Libre na, ako nagbibigay ako sa Davao noon, libre talaga. Pati sino yung magpa-ligate, I give her 5,000. 5,000 ako, tapos yung 2,000 bayad niya sa doktor. Madali lang, basta may galawin lang nila doon. Tapos yung 3,000, hindi mo siya makatrabaho, kanya na. Alam mo, yung mga kasulatan, I will not mention a particular manuscript, pero yung mga sulatan ng ganon, they were written by nomads almost 4,000 years ago. Hanggang ngayon, sinusunod natin. Walang ginawa yung mga buang kung magsulot lang ano ang bawal, ng bawal, sige bawal. Puro bawal. Ngayon sabihin mo na natural lang sa kalendaryo. Kaya mabenta yung kalendaryo kasi diyan nakatutok yung saan ka pwede, saan ka hindi. Mga Uyanggurin hardware na kalendaryong Philip mo. Iyang sekso, instinct yan. Kaya mo yung aso, mga iskandalo, diyan biso sa tabi ng daan. Instinct yan eh. Ngayon, hindi mo mapostpone ang libog sa kalendaryo. Todo. Ibig kong sabihin, bigyan ninyo ng panahon na isip. Yung things that are not good for us anymore, even on religious matters, bitawan ninyo yan. Walang naitulong, 110 million tayo. Kaya ako umiikot sa mga ibang bayan para lang may magnegosyo at ang mga tao makapagtrabaho. Kita mo kayo, lumalabas. Ang dream ko sa Pilipinas, hindi ko na maabot yan, pero umpisahan ko yan. In about 10 years, hindi na kayo lalabas. Pero huwag kayong masyadong paraming Pilipino. Kasi kung mga naka-6, 7, 8, ay anak ng putulin ko yung utin mo. Walang trabaho. Anak mo, 6 po, hindi ng trabaho. Lalo na babae, sabi ko, ako, baski itong mga pulis, tanong mo, pagka yung nanganak lang, tapos nag-report sa akin, umuwi ka. Sabi ko, umuwi ka, sabihin mo sa commanding officer mo, ako nagpo siya. Umuwi ka, tapos igatas mo yung anak mo sa sarili. Because ang gatas talaga ang nanay, sa nanay, walang makatalo. Kasi yung antibodies, yung mga substance, mga elements na hindi man baka isusunod. Baka pag
May panahon sa tulog ng mga anak ninyo, palakihan mo yung, bonk. Baka eh. Buti ba yung anak mo na paski mali na, butang ina. Tao yan. Totoo, yung bago ko, sabi ko, umuwi ka. Yung security ko, nanganak lang 2 days after ko putang. Kaya lahat sa Kaya sa Davao, tanongin mo taga Davao, meron doon sa Davao ang para sa bata. Kung ikaw nasa trabaho ka gobyerno, ibigay mo doon. May mga nurses, lahat, doktor. Kompleto yan, maraming kama. Tapos sa baba, laruan. Rubber lahat para walang untog-untog. Iwan mo yung anak mo doon. Tapos lumabas ka lang ng opisina, padudo mo ang anak mo, yung sarili mong Ganon ako magpatakbo ng gobyerno. Kaya nga siguro na hindi rin ako natatalo. Dahil yung mga diskarte ng ganyan. Kaya ako rin, umuwi rin ng bahay, magdudo rin. Sus, bakit pa tayo magbulahan? Minsan sa opisina, wala ng tao, alas 3, alas 4. Uwi na tayo. Bakit ang bata ba marunong magdudo? Ang problema, kung nanganak yan, huwag ka may pag-contest, maubos eh. Reserva mo lang sa ibang panahon. Nandito ba si Senator Villar? Sir. Sir, sorry talaga, sir. Alam mo, hindi ko sabihin kasi nandito siya. Isa sa pinakamabait na tao. Balak ka mo. Hindi marunong magmura yan. Naging speaker namin yan. Ni minsan, hindi ako nakikita. Naging congressman ako, panahon niya speaker siya. Wala akong narinig na mag-init yung ulo. Wala yan si Senator. Isa sa para sa akin na pwede ako magpakamatay sa kanya. Totoo. Kasi mabait eh. Yung kay Trillanes, pwede ko siyang patayin kung may panahon. Ganun lang ang buhay. Kasi malaki ang respeto ko kay. Naging boss namin eh. Tapos minsan, punta kami ng Middle East. Hindi yung tulog mo sa ilang hours yan. Mga London, Heathrow kami. Galing kami ng Saudi Arabia. Long flight. So ano-ano na lang ang posisyon namin. Ganon. Tulog yan ha. Tapos magising ka na bigla. Minsan nagkaharap kami. Yung hindi namin alam pag ganon ang posisyon mo. Kasi hindi naman komportable yung upuan eh. Napa-atching ako. Alam mo naman yung laway ko, dala-dala ko doon sa airport. Gumawa si speaker. Yung habol, tumalikod sa sir ko, sabi sir, sorry sir. Pero nasapot talaga, nakagano na. Well, maghanap kayo balang araw ng tao. Ako, hindi ako nagkakampanya. Baski hanap kayo. Tingnan mo muna siya. Yan ang mga mabait yan. Senator Villar, to si Alan. Yan. Sayang lang yan. Yung babae ang pinili ninyo. Oh.
Apurado gusto ako paalisin mo. Hindi pa nga ako dumating isang taon dito, paalisin mo na ako. Sige, dalaga man siya. Sige, pakasalan mo ako. So, dalawa na tayo dito. At least hindi ako mawawalaan ng ano. Bulong na lang ako sa iyo. Nagmamadali. Umintay ka. Kapang ginawa sa bayan. Yan ang, dito tayo sa corruption, wala. Be assertive. Be vocal about it. Kung pinipilit ka ng ganon, sabihin mo, alam mo, if you insist, sisigawan kita dito. Mag-iskandalo ako. Lahat ng mga taga-gobyerno ayaw ng ganon. Takot. Kasi magsigawan na magdating yung mga polis, magdating ano nangyari. Kasi may mga putang enan to. Pati yung mga perfume ko na nagamit ko na. Sino ang mga gay dito? Kayo mahiya. Huwag kayong mahiya kasi bakla ako noon. Sige na. Palit-palit ang panahon eh. Ano pa, pero nung nakita ko na mas marami ang maganda, kawawa naman. Alam mo, sa buhay na ito, ang regret ko, napakamaraming magandang Pilipina. Wala lang talagang panahon na. Gusto ko kayo, walang panahon eh. Paano? So many beautiful women, so short a time. No time. Kinakriticize ako ng yung mga women. What's wrong in appreciating beauty? Kasi daw, ginagawa ko yan, hindi nila alam, may istorya yan. Talagang kasintahan ko yan noon. Yung ganon, pabiro talaga kami kasi hindi nila alam. Basta may kami, may huwag na, baka ayaw ng babae kasi dalang. Kaya sanay ako patay ito ng mga pulis na ginhampas ko yung puwit niya ng yan eh. Ayaw niyang gusto ng behavior ko, di wag. Pero talaga tumaano ako, mabiro ako. Meron daw babae ganun na pinilit ko mukha. Ko lang, niluluko ko yun. Dito tayo sa droga. Itong droga, walang compromise dito. Kimamatay ako sa trabaho o mabuhay ako, I go up or down pagka-presidente ko sa issue ng droga. Walang compromise dyan. Killings, it will continue. Maybe bloody. Pagka lumaban kayo sa pulis, at tapos ang pulis na palanganin sa buhay nila, tapos inaaresto ka. Kimakita ko ng pulis patay, mag-init pa ang ulo ko. And I am losing on the average 2 policemen a day sa Pilipinas. Patayan. Sabi lang, EKJ, bakit ang pulis? Tanginang military, I have about 39 dead soldiers so far. Sa Mindanao, pag nag-raid yan ng laboratory itong mga to, ang kaharap nila masinggan. Because it is fueling yun ang nagkaano sila para mag-raise ng pera. Para mabayaran yung mga fighters nila. Alam mo, pag huminto ako dito, disgrasya ang kabukasan ng mga anak natin.
Pag umatras ako dito, patay. Doomsday yan. So sabi ko sa kanila, the campaign against drug will continue. And as much as possible, we'll do it legal. Pero yung kamatayan ng tao basta nandyan, it will continue until such time na wala ng drug lord, pati wala ng runner-pusher. And it will last, if need be, until the end of my term. 5-year term. Makulong man ako o anong gusto nila, they can do it. I am ready to accept the consequences. Wala akong problema. Itatayo ko yung buhay ko dyan. Pasabi ko nga, I will put at stake my honor, my life, and the presidency itself. Mabuti ang maklaro tayo. After 6 years na wala ako dyan, bahala na kayo. Alam mo ganito yan. Kung may droga, walang runner, nasa bodega lang, takot lahat, mag-behave lahat, walang problema. Hindi niya mabenta, puta maabutan ko pa siya, papatayin talaga kita. Ay anak ko, maniwala ka. Kung ako maabot ng ganon, ayaw ko lang ikwento sa inyo, talagang yayariin kita. Ng mga tonelada, pag naabutan kita, maswerte kang buhay ka. Mabuti kasi, jalapeno kasi ayaw niyang pumatay ng tao. Pag naabot ko yan, wala. Tapos, sabihin ko talaga, tumabi kayong lahat. Ako nangyayari dito. Ngayon, kung may runner, walang droga, tapos dagdag mo, maghanap talaga ng supply. Somebody will be tempted because it's money. So, pag mayroong drug lord tapos dito, it's an apparatus organization yan May binibilihan. There is buy and there is selling. That is trafficking. Yan ang mahirap yan. Ngayon ko sabihin mo na sa iyo lang, okay lang. Pero pang dagdag ka kasi, kung marami lang ka, sabihin mo, kami lang, mga mayaman kami, may pera kami. Ang mga drug lords will be tempted to produce and to produce more to get rich. Kaya sabihin ko sa iyo, R.J. Jacinto. Well, in his younger days, mahiling. But tanong kita, how long did it take you to earn your first million sa buhay? First million? First million. Very long, Mr. President. Okay, ilang years? 5, 6? 5 years. 5 years to earn your first million. Itong mga mayor, 40% ng mga barangay captain may tama. And there are about 6,000 policemen may tama. Kaya nang hinahabol namin, putang ina talagang papatayin. Yeah, that's treason. Binabayaran kita dyan. Unahin ka. Ano sabihin, police-ness ka dyan. Takutin ng baril-barilan. Unahin kita. Ngayon, kung ganun karami, anong gawin ko? Who will now answer for this misery and agony of the Filipino? Okay lang yung iyo dyan, mga sila Obama, mga ilan ang namatay? Umabot ng 10? Ina. Sino pinatay ko? Hindi ko sabihin ko nga, who was your 50th victim? Sige nga, sabihin mo ang pangalan. Paano pinatay? Saan? Basta yung lahat ng nakabulagta dyan, report na human rights violation. Buang.
Pero kung sabihin mo, sa Davao, umabot ng, sabi ni, si Las Cañas ng by the hundreds. Sa 23 years, abot talaga. 600 gano'n. Yung patay na inkwentro. Pero yung sabi ng taong nakagano, nakaluhod, patayin mo, kagaguhan niya. Sino mang gagawa ng ganon? Sinong buang magpatay ka ng ganon tao nakaluhod na? Pero kung maglaban, sabihin ko talaga, birahin mo. Patayin mo pagka lumaban. Totoo yan. Because, why? Dito sa panahon ko, ang Sandapa, ang pagkaalam ko, meron lang konti. It was not until I became president na lumabas, sabi ko, surrender kayo at pagpapatayin ko kayo. Lumabas, nakita ninyo sa TV, by the hundreds of thousands, si Sid, ang kanya, 3 million kay Santiago noon, General Santiago sa PDEA, past president. Sa kanyang bilang, we have breached the 1 million mark. Who will thou answer for this? Naglabasan, hindi ko talaga alam ganun pala kalala ang tama ng ating bayan sa droga. Who will answer for this? Sinong managot nito? They started years ago yan. Mga payat nakatrupa doon sa barangay. Ang problema sa panahon ko nangyari na ito. So, kailangan sagutin ko ito sa Pilipino. Putang ina kayo. Kung ako lang naman ang magsakripisyo rin sa kalukuhan ninyo, tabla na tayo. Yan ang problema ko. Kung mayor lang ako, wala. May presidente, kanya yan. Kaso ako ang na-presidente. Hindi ko naman alam na baski hindi tayo nagkita, binoto ninyo ako landslide. Ngayon, kilala mo man sila lahat. Nandoon mo sa debates. Anong pinagsasabi nila? Meron rin ako sarili ng akin. Bakit ako ang nanalo by 6 million lamang? Anong nagustuhan ninyo? Hindi sa aking muka. Ano gusto ninyo? Di ba ang mensahe? Di ba korupsyon ang gusto talaga ng tao putulin? Kasi yung korupsyon, yun ang tagapaghila ng administrasyon. The failure of the last administration, I do not want to mention any particular term of any president, but yun ang pinaka-kalbaryo talaga ng bayan natin, korupsyon. Kaya ayaw ko ng korupsyon. Yung LFTRB na yan, yung ng mga linya-linya sa boss, 92 sa kanila pinaalis ko, sekreto lang. Ayaw ko rin magpahiya ng tao. Ayaw ko na, sabihin ko na lang, resign ko na lang. Okay na ako. Hindi kita i-demanda, umalis ka na lang. Resign. So may isa akong kasama since 1988. Pag-umpisa ko sa politika, 1988, naging mayor ako ng Davao City. Hanggang last month, 6 months ago, I was still mayor. Tumakbo ako ng presidente, kasama ko. Dumiskarte siya, iyang parinig. Sabi ko, the first week, bulong-bulungan pa lang, sabi ko, maghiwalay na tayo. Kasi hindi lalabas yung ganun pag walay. Pag ayaw mo pag-usapan, kaya ako sa presidency ko, ayan sila lahat. Kung ano yung mga kontrata, hanggang dyan sa kanila lang. Nilagay ko kayo dyan, I trust you, may confidence ako sa iyo. You work for the best interest of the country. Palihate, mga military karamihan. One of these days, maubos ng halos lahat sa gobyerno, military na. Kasi isang salita lang. Yung mga direktor, ang putang ina niya, nandyan, magpapirma, wala sa opisina, half day lang. Kaya sabi ko ngayon, putang ina kayo. Pag-umpisa pa lang ng oras, alas 8, nandiyan ka na. Alas 5, ikaw ang pinakahuling
Pag hindi, mamili kayo. Yan ang gusto mo o puntahan kita, sampalin kita o... Kasi ginagawa ko sa Davao talaga yan. Puta na nanipa talaga ako ng tao. Sa totoo lang. Ngayong gano'n na kunin mo yung gasolina sa gobyerno, yung sa basura, ano ka. Talaga in public, sinisipa kita. Sabi ko, huwag kang demanda sa akin. Ha? Ikaw ang nag-umpisa sa problema. Ba? Ngayon, kung idemanda mo ako kasi natadyakan ko yung muka mo, tiisin mo. Kasi ikaw ang naghingi sa problema mo. Ha? Kaya, ngayon, merong kasabihan, kinig kayo mabuti. He who is the cause of the cause is the cause of them all. Hindi ka kaabot dito pagputa, hindi mo pinagbili yung pinalitan yung baterya na bago ng luma, tapos magbili na naman. Kaya hindi mo masabi, stoy, wag din yung ganyan. Ako talaga saan? Kita na. Putang ina. Lumuhod ka. May isa akong gambling lord sa Davao. Pagdating dyan sa pulis, sa barak, pinababa ko. Pinaghampas ko siguro ng mga almost 50 times. Talagang, nandyan yung, yung media. Sabi, gusto ninyo, sige, tapos kinakausap na, wag na lang kasi yung, pinaluhod ko talaga dyan sa gate mismo ng pulit. Pinaghampas ko, putang ina ka. Sinabi kong wag eh. Alam mo, sabi ko, hindi ako mawili maging alis pagka-mayor. Kaya ako sabihin nila, si Duterte, gano'n, hanggang isang taon lang. Oh, di mabuti. Yan ang swerte ko. Yan ang sinabi, binotaw ka ng mga Pilipino sa Thailand para manalo ka ng presidente. Pero pag nakasabi dyan sa akin, pero abot ka lang ng isang taon, tapos matanggal ka, okay lang akin. Okay talaga ako. Sabi minsan, barilin ka sa likod, okay ako. Maghintayin ko na lang kayong lahat na magaganda kasi doon man talaga kayo pupunta. Asos! Yung magaganda na kiat, iba-ibang boyfriend, wala. Doon kayo, magkikita-kita na. Huwag kayo sa langit. Wala na. Makita mo puro anghel. Gusto mo hawakan yung kamay, lilipad pakpa parang kalapate. Tapos magsige ka lang tingin. Nagpapatrolyo yung Diyos dyan. Sige lang tayo ganon, sige dasal. Mamatay tayo niyan. Sa impyerno, dumating na yung Reyna na huwag kayong matakot kay Satanas. Putang ina, pag inabot kayo sa impyerno, alam mong gawin ko? Putang ina ka, bumaba ka dyan sa trono, putulin ko yung ikog mo, yung buntot mo, gawin ko yung balbako walit, sika, umalis ka dyan. So sabihin ko, yung maganda sa yung nagpagkamatay dahil nahuli ng dito. Ayaw ko yung Reyna yan. Palitan mo ng Reyna para komportable tayo. At alam mo na, ang Reyna ko palita araw-araw. Mas mabuti. Bakit mo ako mag-ibusang Reyna lang? Karami taga Thailand. Yung mga gaganda. Di ba? Ganon lang ang buhay. So yung economy natin will improve. Alam mo sa totoo lang, napakabait ng China. Malayo tayo sa China eh. Kasi dikit-dikit tayo ng Amerikano. Pati yung mga exports natin, banana, pineapple, pinara.
Wala kayo, naghirap ang Pilipinas. Yung mga tao wala. Ngayon, dublado. Ang pineapple natin plus twice karami na. Wala, natuloy tayong supply. Pineapple, ganon rin. Sabi ng China, noon stricto sila, kunwari lang quality, hindi maganda, ganon. Ngayon sabi nila, export mo lahat dito, kami na ang maghugas ng quality para number 1. Tumutulong Kaya ako sabihin na, hindi ako lumalayo sa Amerika. But I will not also entertain military alliances. Mayroon tayo sa Amerika USRP Pact. 1950-51 yan. We stick with that. That is a treaty. But dito sa trade and commerce, huwag mo akong pigilan na makadikit sa iyo. Nung pumunta ako ng China, doon nag-umpisa. Ganda ang rapport namin. Punta ako ng Japan. Punta ako ng lahat. Laos, Cambodia. Pinakamaganda kong alam mo kagabi sa kabait ng Prime Minister ninyo. Alam mo, birthday niya kagabi. Pero alam niya, birthday ko rin malapit na. Alam mo, kaya pala tumindig, sandali lang, nagpagawa ng cake para sa akin, happy birthday. So, hiyang-hiyang naman. Sabi niya, tapos na ako. Okay, salamat po.